hirap gawin. So ito na po mga kapanalig. Medyo komplikado kasi ang nipis. Mga kapanalig, gumagana na! Oh, may ikot oh. O kaya yung gawa natin. Kapanalig. Ayan. Alam mo ba na available na ang Kapanalig t-shirt? Kaya kung gusto mong bumili at sumuporta, mag-chat ka na kay Budang sa kanyang Facebook account. Ilalagay ko ang link sa description. Kayo na bahala mag-usap. Maraming salamat Kapanalig! Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Good morning! Ngayong araw, itutuloy na natin yung paggawa ng wall clock mga kapanalig. Nandito na yung kahoy na nakuha ko nung nakaraan doon, no? Nung pinakita ko sa inyo sa vlog ko, yung napulot ko lang nung naglalakad ako. Kanina, hinugasan ko na siya. Maagang maaga pa lang. Inalis ko yung mga putik-putik niya mga kapanalig para lumitaw kahit paano yung kulay ng kanyang kahoy. Tapos may mga putik pa doon sa pinakaloob. Medyo may mga buka-buka na to. Pero kaya naman natin siyang maritoke. Ididikit na lang mga kapanalig o ipapako para talagang hindi sila maghiwalay. Ayan, tapos after kong linisin, pinatuyo ko na sa araw. Ayan, binilad ko. Ngayon tuyo na siya, nandito na. At pinaplano ko na kung paano ko gagawin ang wall clock. Kahapon nakabili na nga tayo ng wall clock. At ngayon kukunin ko na yung pinaka kamay niya mga kapanalig. Pero nabaklas ko na siya, nandito na. Mamaya papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka guide natin na bilog na ilalagay ko dito. Ayan. Tatabasan ko pa to para hindi naman masyadong malaki. Medyo mabigat siya eh. Tatabasan ko dito sa taas. Para naman sakto lang siya, balanse. Ito kasi yung nasa gitna. Ayan. Putulan ko lang dito konti. Hindi ko inaasahan na ang tigas pala ng kahoy na to. Nahirapan ako maglagari. Pero dahil halos araw-araw ko naman tong ginagawa, kayang-kaya. Tapos na, grabe pawis ko. Ang tigas ng kahoy. Hindi basta-basta pag nilagari. Yan po. Yan, balanse na siya. Ngayon, bibilugan ko na siya ng pinaka-guide. Sana magtagumpay ako sa pinaplano ko na to. Sana walang maging problema. Magawa ng maayos. Tiwala lang, manalig lang kay Kapanalig. Mahalaga talaga na merong guide pagpabilog ang hugis para maganda ang kakalabasan. Habang ginuguhitan ko to, iniisip ko na kaya ko ba talagang gawin yung wall clock? Mukhang mahirap kasi gawin. Tapos na tayong bilugan. Ngayon naman, ukitan ko na. Papaitan ko na siya mga kapanalig. Sana sumang-ayon. Kaya yan. Ginamitan ko nga pala siya ng holso, yung pinakamalaki para madaling ukitan. First time akong gagawa na itong wall clock kaya hindi ko pa alam kung anong kakalabasan nito pagtapos. Mahirap din magukit ng kahoy kasi medyo matigas to mga kapanalig. Habang ginagawa ko to ay naisip ko na mas importante palang unahin yung nasa likod nito.
Ito na yung pinaka-box ng ano natin, yung kamay ng orasan. Inano ko na po dito. Sinukatan ko na, tapos ukitan ko para bumaon. Tapos pag bumaon na siya, malalaman na natin kung gaano kakapal yung pwedeng bakbakin doon sa harapan. Yan, babakbakin ko muna to. Papakita ko na lang sa inyo mamaya mga kapanalig. Ginamitan ko na rin ng barena, tinadtad ko siya ng butas para mas madaling ukitan. Ginamitan ko na rin ng rotary grinder para mas malinis yung paligid nito. Maganda talaga gamitin to kasi yung kasulok-sulukan naaabot niya. Okay. Grabe yan, tagal gawin ha. Nakapasok na siya. Naukit ko na sa likod, pasok na, nakalapat na. So, pwede na nating gawin yung doon sa pinaka-harap. Ang laki ng naitulong ng grinder nito sa pag-ukit ko dito sa may bilog. Dahil malalim pa yung kailangan ko tanggalin, uukitan ko siya ulit. Gagamitan ko na itong paet. Walang yaka, nagulat ako sa'yo. Ayos ba, pre? Hindi pa bulok. Hindi. Tibay nga, yung hirap lagariin. Hindi ko matatapos ngayon to. Mga to, dalawang Palok araw. yan, no? Ang palo kata eh. Ayan. Kaya lagari ko, pinagpawisan ko eh. Bigas yun. Ito na yung pinakabilog natin. At medyo lumalawit na yung pinakalagayan nung ano, tawag yun, daliri ng, yung kulay white, yung daliri ng orasan. So kailangan palawitin pa natin, siya ng gusto para makabit natin. Mahaba-habang trabaho pa to, hindi ko kakayanin ngayong araw na to.
Ang hirap gawin. So ito na po mga kapanalig. Medyo komplikado kasi ang nipis nung pinakagitna para umabot yung pinaka ano natin. Tawag dito, yung pinaka box. Nyo? Tsaka yung pinaka kamay. So ngayon hindi pa po ano to tapos ha. Testing ko lang kung aabot na. Testing. Sana naman maabot na, di ba? Masaya na ako dito dahil na perfect ko na yung pag-ukit dun sa bilog. Ang iniintindi ko na lang yung pagkapit ng mismong orasan. Maabot ka ha. Parang hindi aabot ha. Ano lang muna. Sample lang muna. Testing lang. Hindi na. Testing lang. Ayaw po. Gusto ko kasi yung talagang orasan na magagamit, hindi yung parang pan-display lang. Gusto ko yung talagang makikita mo kung anong oras na. Ikot ng maigi. Kailangan nipisan ko pa. Kinabit ko lang siya para sample lang. Ay, kulay itim. Ayan na siya. O, di ba? Kailangan maayos ko muna. Parang maliit yung ano. Maliit yung pinaka ano niya. Papalitan natin. No, yung pinaka kamay. Okay, so ito na yung kinalabasan niya. Hindi pa gaano makita yung ganda niya. At bala ko palitan ng kulay yung ano, yung pinaka kamay ng orasan kasi kulay itim hindi makita. No? Bago ako mag-lunch, didikit ko muna to mga kapanalig yung mga kahoy na nababakbak. Kasi nababakbak siya eh, oh. Natatanggal. Ayan. Ang ganda pa naman ito. Kaya ididikit ko na lang. Yan. Madaming tumatakbo sa utak ko kung ano pa yung mga dapat gawin kasi nga hindi pa ako satisfied sa kinalabasan. Wala akong pandikit na stick wheel lang yung gamit ko. Pero makapit to pag natuyo. Alisin lang natin yung mga alikabok. Pag hindi kasi natin inalis yung maalikabok o natirang lupa, baka hindi dumikit yung pinakakahoy. Hindi kakapit yung pandikit. Pero maganda naman siya mga kapanalig, no? Tignan nyo. Pag tinanggal yung balat, maganda rin yung kakalabasan. Diba? Parang kalahating may tapos kalahating hindi. Pero para sa akin, maganda yung nakakabit tong isa eh. Oh. Para talagang sa tingin nyo, parang mas maganda yung parang mas maganda yung walang walang balat yung kalahati. Oh. Tignan natin. Tingnan ko lang. Normal na sa akin pag may ginagawa ko, meron akong nakikitang ibang design kaya minsan nalilito ko kung ano yung susundin ko sa gusto ko. Kabit na natin. Stick wheel pa lang yung yung pandikit ko pero alam ko meron pang mga pandikit dito na maganda eh. Pang stick wheel, parang pang mga pang plywood, no? Pero dahil wala, pwede na muna dito. Ang mga ganyan stick wheel ay pinapakot talaga. Oo. Kakapit din yan basta matuyo. Matagal na sa akin tong stick wheel na to, umabot na ata ng taon. Ngayon ko na lang ulit nagamit nung gumagawa na ako ng mga katulad nitong art. Yan. Madikit naman yan basta matuyo lang siya. Kaso nga lang, mga ilang oras o hindi naman araw. Saglit lang din naman yan. Buti may stick wheel tayo, may pagpipilian, di ba? Pang lang to yung mga aparador eh. Pero sabi ko nga, kung wala, kung ano lang mayroong mga materialis dito, ang gagamitin natin sa art.
Dinadamihan ko talaga yung lagay ng stickwell para sure na didikit yung pinakakahoy nito at hindi makakalas. Yan. Tapos dadaganan ko na lang. Diba dumikit din siya? Wala siya magagawa eh. Kung ayaw mo, gagawa ka ng paraan. Yes! Tapos na kami kumain ni Kayumat mga kapanalig at tulad nga ng sinabi ko, ayan, dinaganan ko muna ng mga plates. Para dumikit. Habang nagpapahinga ako, dumidikit na siya. Diba? Uy, nakaidlip ako mga kapanalig at ngayon ituloy na natin yung trabaho. Ang oras ngayon ay 2:17. Ayan, tignan ko kung dumikit na. Ayan, mukhang dumikit naman. Diba? Dumikit siya. Iba rin yung ano eh. Iba rin yung stickwell. Diba? Hindi na siya nababaklas. Matibay-tibay. Plano ko siya lagyan ng number mga kapanalig. Pero ang ilalagay ko para hindi masyadong komplikado ay ano, numerical number ba tawag doon? Yung ano lang siya, para guhit-guhit lang siya, stick lang. 1, tapos 2, 3, di ba? Alam nyo na naman yun. Lalagay tayo dito para mas gumanda at magkaroon ng dating itong ginagawa ko. Ginamitan ko na ulit ng rotary grinder itong paligid ng bilog para mas makinis at maganda tignan. Pinag-iisipan ko ngayon mga kapanalig kung susunugin ko yung pinakaloob na itong ano, bilog. Ayan, sinunog ko kasi kanina tong mga gilid para hindi naman sila pare-pares ng kulay. Meron pa rin black, ganyan. Pero para mas maganda kung pati ito sunugin ko na rin. Tapos yung ilalagay ko dyan na pinaka kamay ng orasan, ipapalitan ko nga yung kitang-kita, no? Tapos yung mga number, yung kitang-kita rin. Mga kulay white siguro na mga number o kaya green. Malawak talaga dapat ang imahinasyon mo dito para magawa mo itong mga ganitong bagay. Hindi lang imahinasyon na, dapat porsigido ka rin at matyaga. Yan! Sunog na siya! O, diba? Para dito, light lang yung color niya. Tapos dito, dark tayo, dark. Yan. Time check lang, no? 3:29 na, magagabi na naman mga kapanalig. At pinalitan ko na ng kawayan yung kamay ng orasan. Ayan po, oh. Papaganahin natin mamaya. At ito, sample pa lang to mga kapanalig. Medyo lilitan ko pa. Tsaka hindi ko pa alam kung kawayan mismo ilalagay ko dyan o yung sanga na galing sa ibang kahoy. Ang hiling ko lang talaga habang kinakabit ko tong kamay ng orasan, talagang gumana siya para mas maganda. Magpapahinga muna ako mga kapanalig dahil magagabi na. Pero kanina may ginawa ako, hindi ko lang pinakita sa vlog. Nilagyan ko na siya ng number, yung numerical number. Tama ba? Numerical number. So ayan po siya, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Maganda talaga silver, no? Kahoy, tapos sunog, tapos silver yung kulay. Tapos meron tayong pinaka. Dapat silver din pala yung ano, no?
yung pinakamay, yung kamay ng orasan. Bukas ko na po ididikit yan mga kapanalig dahil nangangatog na yung kamay ko. Ayan mga kapanalig, bukas na lang talaga kasi hindi na kaya ng power ko. Nangangatog na yung kamay ko, hindi ko na kaya ikabit yung mga number doon sa mismong wall clock. Ano na, kumbaga nasobra na sa gamit. Kaya kailangan magpahinga na muna mga kapanalig. So bukas na lang tayo magpapatuloy. At ayun, hindi pa final yung pinakita ko sa inyo. Mas papagandahin ko pa dahil wala pa yung varnish. Isang magandang umaga para ipagpatuloy ang mga naiiwang trabaho kahapon. Pinakinggan ko muna yung mga huni ng ibon para maging fresh din yung utak ko at makapag-isipan ng mga magandang bagay na pwede nating ilagay sa obra na ginagawa ko. Good morning mga kapanalig. Ayan, maaga talaga ako gumising dahil excited ako na matapos itong aking ginagawa. Kahapon, may mga ginawa ako na hindi ko na na-vlog mga kapanalig. Katulad ng pag-iisip kung paano ko lalagyan ng numero yung ating wall clock. So naisip ko nga dapat kulay silver para kitang-kita yung number. Kasi kung ilalagay ko kahoy din o kaya kawayan, parang magiging masyadong puro kahoy naman, kaya ginamitan ko siya ng lata. Naghanap ako ng pwedeng magamit, yung yero na maninipis, sabi ko wala. So kailangan talaga bumili ako. Buti na lang may nakita ako ditong lata. Kaya ginupit-gupit ko siya na maliliit. Tapos ayun na yung naging materyales para nga magawa yung numerical number at ang ganda ng kinalabasan. So hindi ko pa hindi ko pa nababarnisan itong ating wall clock. Kaya ngayong umaga, ito na yung tamang oras para mabarnisan, para lumitaw lalo yung ganda ng kanyang kulay. Tapos pagaganahin na natin. Kasi may mga nagtatanong, gagana ba yung pinakakamay ng wall clock? Pati si Budang napapatanong, gumagana ba yan? Gumagana siya mga kapanalig. Kaya mamaya makikita nyo. Bago tayo mag-start mag-varnish, so ito siya. Hindi ko pa siya dinikit. Sample lang. Yung mga nakikita nyo na yan mga kapanalig, ginupit ko yan galing sa lata. Yan, sabi ko nga kung ano lang yung mga materyales na meron dito, ayun ang ating gagawin, 'di ba? Yan, ito pinalitan ko na rin yung pinaka niya. Dinikit ko lang ng mighty band. 'Di ba? Para bumagay kasi kung ikakabit natin yung pinaka original, papangit. Tsaka hindi makikita kasi kulay black. Ito, ayusin ko na ulit siya. Ililinya ko ng maayos. Ang ganda, 'di ba? Parang unique, antique tignan, vintage. Ang sarap sa mata. Yan, ito, na natin. Nalinis ko na naman kahapon 'to. Tatanggalin ko ulit yung mga putik-putik para maanuhan na natin ng varnish. Lagay muna natin sa isang lalagyan yung mga nagupit ko para yan, hindi mawala. Sa isang kasi mga kapanalig, pag gumagawa kayo nito, kailangan iisipin mo yung kulay, kung maganda ba yung combination, kung makikita ba yung isang materyales pag nilagay mo. Ganun dapat ang iisipin. Kasi minsan, maganda nga yung materyales pero hindi nagtutugma yung kulay. Maanggara rin tignan. Kaya dapat marunong din kayo sa kulay na tumingin. Diba? Kung puro light na, dagdagan mo naman ng dark. Pag puro dark, dagdagan mo naman ng light para maging balance yung kulay niya. Kasi minsan pag puro parang nagiging sisiw, huwag ka maingay. Nagbablog ako. Kasi pag pare-pares na yung kulay, parang parang ba tawag doon sa nagiging redundant yung Wow, redundant. Kahapon, yun nga, sabi ko sa inyo, naghanap ako ng materyales. Yung lata, ito po yun, lalagyan to ng ng tinapay. Isip ako ng isip kahapon. Kailangan makakita ko ng something na silver o kaya gold na materyales para mailagay ko dito. Nakakita ko ng lata, ginupit-gupit ko siya at tumugma naman. Sabi ko nga sa inyo,
sa paggawa nito, kailangan halukayin mo talaga yung utak mo na para mas mapaganda. Linisin muna natin yung mga alikabok at lupa para hindi maisama pag binarnisan na natin itong kahoy. Wow! Lalong gumanda ang kulay. Katulad ng dati, yung pinaka-exciting part at nakakagaan sa pakiramdam, yung pagbabarnis. Kasi alam mong matatapos ka na at gaganda na yung pinaka-outcome. Wow, outcome. Nilitaw na siya. Paano kaya dito? Ooh! Burnish muna. Sa mga ginagawa ko mga kapanalig, china-challenge ko kasi yung sarili ko na yun nga, na huwag gagastos kasi nga parang sabi ko recycle, puro kung ano lang yung makikita dito, no? Yung parang china-challenge ko yung sarili ko. Kaya nung nakakita ako nung lata, sabi ko, pwede to ah. Pero kung syempre, kung kailangan bumili ng materyales para sa ikakaganda, gagawin natin. Pero kung hanggat kaya na yung mga materyales ay dito lang makukuha, syempre dito tayo kukuha. Yeah. Barnisan natin maigi. Yung mga numbers lalong lilitaw dito dahil barnisan na natin. Yan, para bawat sulok ay magkaroon. Kasi siguraduhin natin na meron siyang burnish bawat sulok. Pati itong likod barnisan na rin natin. Ito na siya. Hintayin lang natin matuyo. Tapos ikakabit na natin yung mga lata na nagupit ko dito. Tapos yung pinaka kamay ng orasan. Tapos na. Yung isasabit na natin siya mga kapanalig. Gagawin ko pa siya ng sabitan doon sa likod. Konti na lang. Nung nakaraan, pinag-isipan ko mga kapanalig kung saan ko ilalagay itong wall clock. So, naisip ko una dito. No? Sabi ko parang alanganin naman kung dyan. Kaya nakikita ko tong side na to dito sa may pinto. Dito ko ilalagay. Mas maganda. Saktong-sakto yung wall clock natin dito. Para kung lalabas tayo, titingin tayo ng orasan, makikita natin kung anong oras na. Diba? Ganyan ang plano ko. Tuyo na mga kapanalig. Yan, mabilis lang naman matuyo ang barnes sa kahoy. Ngayon, i-align ko na yung paglalagyan ng mga numbers. So, dapat nasa sentro. Isisentro lang natin yung syempre yung 12 tsaka tama ba? 6. Dapat magkaano sila? Pantay. Importante kasi yung pantay para tama rin yung oras na makikita mo, di ba? Tapos yung 1, yung 3 tsaka 9 dapat pantay rin, no? Alam nyo na naman yun. Unahin muna natin yung taas, syempre, para makuha natin yung tamang albo sa taas. X. Pahirapan na rin sa akin ang paglalagay na ito kasi ang liliit, nangangatog na talaga yung kamay ko. Yo. Pasmado na kasi yung kamay ko kaya hirap na ako gumawa ng mga maliliit na materyales eh. Ito malaki-laki pa nga ito eh. Paano pag sobrang liit na? Yan. Pero kahit mahirap, tuloy pa rin. Sayang naman yung naumpisahan kung hindi natin itutuloy.
Tama talaga yung desisyon ko na kulay gray yung mga numbers para kitang-kita. Ayan na siya. So ngayon ididikit na natin ang Mighty Band. Ito yung isa sa mahirap na gawin mga kapanalig, yung pagdidikit, kasi kailangan isang bagsakan lang may dikit mo na, kasi kung hindi, pag dumikit ng paling ang hirap na ayusin. Ganda ba? Papantayin ko pa to, hindi pa masyadong pantay. Titignan ko mabuti kung ayos na. Nadikit ko na mga kapanalig at napatuyo ko na. Ayan, ngayon ikakabit na natin yung pinaka orasan niya dito sa likod. Ayos ba? Di ko na pinakita yung pagdidikit. Medyo natagalan ako, umabot ako ng ilang oras sa pagdidikit kasi talagang tinignan ko kung pantay. Tapos sabi ko nga sa inyo, nangangatog na yung kamay ko, ang liit na ito. Kabit na natin. Nandito na tayo sa pagkakabit ng kamay ng orasan. Tulad na sabi ko, hinihiling ko, na sana gumana talaga. Mga kapanalig, gumagana na! Oh, may ikot oh. O kaya yung gawa natin, hindi lang yung wall clock na pang display, ito talaga gumagana. Magagamit natin siya mga kapanalig. Ayusin ko lang kasi ang oras natin ay 8:56. So set up natin ng 8:56. Ang ganda. 8:56. Masaya ako dito dahil gumana nga yung kamay ng orasan. At masaya ako dahil ang ganda ng kinalabasan ng ating wall clock. Yan, ito na, in-advance ko na ng 9. Kasi ano na nasa 8:58, ginawa ko na ng 9 o'clock AM. Diba? Gumagana siya! Dahil tapos na ako, syempre ang gagawin natin ngayon, ano ko na dito, ilalagay ko na mga kapanalig para makita na natin tuwing pagising, bubuksan ko ang pinto, makikita natin kung anong oras na. Binarena ko muna itong likod para maisabit na natin doon sa pader sa may bandang pintuan. Dito oh. Ay, kay ganda. Ganda. Manghang-mangha talaga ako sa kinalabasan netong gawa ko kaya gusto ko agad ikabit na. Yo! Hey! Natapos na din mga kapanalig. Ayan oh. Ganda mga kapanalig, nagustuhan nyo ba? Bali, ito na yung pang-apat na obra ko mga kapanalig no, dito sa bahay. At para sa akin, ito yung isa sa pinakamalupit. Oo, sa lahat ng nagawa kong art o creation mga kapanalig, itong wall clock ang pinaka sa akin, para sa akin no, the best. Maganda rin naman yung mga ginagawa ko kahit noon pa. Katulad na itong mga to at saka yung mga unang-una pang ginagawa ko nung nasa kabilang kubo pa ako. Pero para sa akin mga kapanalig, ito sa buong buhay ko ng paggawa ng kung ano-ano, ito ang pinaka the best, no? Ang hirap din gawin na ito mga kapanalig, iniisip ko lang ngayon, ito na, nagawa ko na. Diba? Ang ganda. Sulit talaga ang pagod mga kapanalig. Dahil nga po natapos ko na tong obra na to mga kapanalig, magpapaalam po muna ako no. Maraming salamat po sa pagsubaybay at maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo na aking video. At sana na-enjoy nyo ang aking vlog
ngayong araw na ito at sana nagustuhan nyo yung aking creation. Mahirap gawin pero talagang sulit naman nung natapos. So hanggang dito na lang mga kapanalig. I love you all. Lagi tayo lahat mag-ingat. Simulan na